Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay August 9, 2025. Mapita sa kanulangon, welcome po sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ako inyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, may buntag ka Bangsamoro. Ito naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live Kabangsamoro sa DXMS AM Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, Voice FM 92.1 at Gabay FM 97.7. So AM or FM, okay na po yan. Kung saan po kayo pwede mag-tune in, makinig po kayo at naandyan po kami. At syempre napapanood din tayo sa mga live na Facebook page ng MSSD at ng mga provincial branches nito. At syempre doon din sa DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Yes, naka-live stream din sa Bangsamoro Media Productions at ganoon din sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig din tayo sa Tawi-Tawi. Live po ito sa pamamagitan ng Radyo Suara 99.1 DXSL sa Live FM. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. Marayaw Adlaw. Bukas po ating hotline number. Mag-text po kayo sa ating hotline number 0919-480-4265. Naka-flash na po sa mga screen ninyo ha. 0919-480-4265. Yan po yung hotline number natin. Mag-text po kayo dyan. Wag po kayong tumawag any time of the day. Pero wag lang po kayo mag-expect ng response kaagad. Kasi syempre may mga trabaho yung mga nagtumitingin yan. Pero rest assured na nababasa po yan at makakarating po yan sa mga kinauukulang departments ng MSSD. At may nagko-call sa number na yan. Sinabi ng ating grievance officer na hawak-hawak itong ating hotline number. May nagko-call. Huwag mag-call. At actually sinagot. Sinagot ba? Pero hindi sumagot. Nakikinig lang. Siguro chine-check na kung talagang totoo ano po yan? to? Totoo yung number na yan. Totoo yung number na yan, mga Kabangsamoro. 0919-480-4265. Mag-text po kayo dyan ng mga questions, clarifications, suggestions ninyo. Kung meron po kayong problema or meron kayong confusion about the programs of MSSD, mag-text po kayo dyan. 0919-480-4265. Ayan, at syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa ating butihing Minister, Attorney Raisa Jajuri, na miyembro rin ng Bangsamoro. Good morning po, Minister Jajuri. At ganun din kay DG. Yes, sa atin Deputy Minister Noraini Tandim. Maayong buntag sa inyo. At si Director General Mo Estrella. Yan. Good morning sa ating mga avid fans, likers, sharers, top sharers po natin. Magandang morning sa iyo, JB Rioyan. JB Rioyan, good morning. AKA Ahas. Si kilala mo to? Oo, kilala ko yan. Volleyball player yan. At empleyado yan ng MSSD. Okay. 4-piece siya, under 4-piece. Ayan. Ganun din kay Al Sambulawan and Armia Mayapay, Mama Yapay, Hayla, and Aljaber
Hamsi Rani, no? Pinapahirapan talaga tayo sa mga pangalan nila. Mabalos gani ko ani, pag hirapan ko din pangalan ko, ha? Ibahin mo din yung pangalan mo. Tsaka yung mga Chinese, gano'n. Hindi talaga mabasa. Oo. Yan. Good morning sa inyo and thank you so much for liking, for sharing our page and our program. Ito talaga sila yung mga teaser pa lang. Talagang Correct. nagla-like na, nagla-love na, at nagsishare. Ayan, thank you so much. Rowena Saga, Mariam Takpan, Nas Gunda, Rasmaa, at Datu Doy. Eh, Dato. Kaduha ka Dato. Yun Very talaga. rich ito na. Oh, very rich. Super rich. Dato na. Oo. Kung katulo pa na, Dato. Perfect. Perfect. Ayan. Sige, ano pag-uusapan natin ngayong morning? Yes, Happy National Indigenous Peoples Day today, no? Oh. Today po ito, August 9 ay National Indigenous Peoples Day. Oh. Magandang morning po sa lahat ng mga IPs na nakikinig sa atin ngayon. And Happy Indigenous Peoples Day. Maganda po talaga na merong recognition para po sa mga IP because you know, isa sila sa mga sa mga marginalized sectors ng lipunan. And this time talagang ini-empower talaga sila lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao because in fact may isang ministry na nakafocus lang sa mga pangangailangan ng mga IP. Nasa Republic Act number 10689 ng August 9 ay dineklarang National Indigenous Peoples Day in the Philippines. Ito ay pag-advance ng rights and collective well-being of indigenous peoples. Yan, indigenous peoples. At today din, ang International Day of the World's Indigenous Peoples. Ito naman yung sa UN naman. Okay. Yan. Sa Bangsamoro region ba may separate na theme or may separate na pagkilala din sa mga IPs? Oo, walang separate. Ngayon pa lang. Meron tayong general theme na indigenous peoples. Medyo advanced ang theme nila ngayon. Indigenous peoples and AI defending rights, shaping futures. Ayan, papunta na pala tayo sa artificial AI intelligence. Pero ngayon, dahil ika-10 anibersaryo ng National Indigenous Peoples Day sa Pilipinas, pag-uusapan natin yung mga kaunlaran at pag-asang binigay ng 4Ps para sa mga katutubong pamayanan sa Bangsamoro Region. And syempre makakasama natin Kabangsamoro ang ating mga bisita na talaga rin sa MSSD ito pero nakatutok sila sa mga pangangailangan ng mga IP clients ni MSSD. Nandito po para po samahan tayo ngayong morning ang Project Development Officer 3 ng 4Ps BARM, si Sir Judy Roquero, and of course, ang IP focal person po ng 4Ps BARM, Ansori Tumindig. Magandang morning po sa inyong dalawa and welcome sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Pabatiin natin sila. Yes sir, Ansori. Okay po. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Jeff and Ma'am MJ. At of course sa ating po mga tagapakinig ngayong araw na ito. Paano po ba ang short name mo, sir, para mas madaling matawag ka? Okay po. So, ang tawag nila sa akin is Sorry or Ans. So, kahit saan po nun is pwede po. Inshallah. Si Ans na lang. Yes, po. Ans na lang. Parang apologetic tayo masyado pag nag-sorry tayo. Yes po. Good morning, Sir Jude. Babati po kayo. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa mga tagapakinig. Okay, narito na naman ulit kami para bigyan din or bigyan namin ng update ang ating mga katutubo, lalo na sa ating Bangsamoro. So, batiin niyo naman kami sa Manobo na sa okay, Manobo. Madidjo, na Edo Iyotibo, lalo na kay Ma'am MG and Sir Jeff, okay? At of course, sa lahat ng mga kasamahan ko sa MSSD, magandang umaga po sa ating lahat. Ang alam ko na bati ay Manajo Monasem. Tama ba yun? Umaga yun, sir. Namasem. Namasem. Naalala mo pa, Tibo pala yung sa inyong lahat. Iyo, sa inyong lahat. Tibo. Yes. Madadjo Tibo. Madadjo Iyo Tibo. Okay. Yun. Sige. Sa mga Teduray. Few of one. Yes. Few of one. Few of one. Good morning. Ayan. Naalala ko pa mga meetings natin. Sige, Sir Jude, simulan natin sa usapang 4Ps and with focus on the IPs.
ano po ba yung ano tawag dito? Ano po ba yung legal basis noon nung 4Ps, and of course paano to nagkaroon ng focus doon po sa mga indigenous people sa ating rehiyon? Okay po. Again, officially sa Driwester Lam ni Waklol o Kadatan Misani of Kaukawali. So bago po natin talakay na itong mga programa na binibigay ng 4Ps sa ating mga katutubong IP, so meron po tayong mga batas na kumikilala sa ating mga karapatan ng ating mga katutubo. Nandiyan po ang ating national law, ang ating IPRA law, which is 8371. And meron naman din po tayong international o yung United Nations Declaration on Indigenous Peoples' Rights noong 1994. And of course, sa BAR, meron din po tayo, since meron din po tayong Ministry of Indigenous Peoples Affairs, so meron po tayong tinatawag na BIPA, na naipasa po noong December 10, 2024. Ano yung BIPA? Yes po. Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024. Bangsamoro Indigenous Peoples Act. At meron na tayo niyan. Yes, that's already a law. Bago ito. Yes po. At saka meron na po tayong IRR nung June 9, 2025 this year po. Oh, very good. Very good. Oo. Sige. Pagka tinawag pong IP, sino-sino po ba yung mga IPs na grupo dito na sa tinutukoy dito sa Bangsamoro region, Sir Ans? Actually, marami po tayong IP na kinikater dito sa BARM. So, meron po tayong Tedoray, which is makikita po natin yan sa mga Guindanao del Norte, Maguindanao del Sur, and meron po tayong Manubo na presence po yan sa ating special geographic area, and meron tayong mga Blan na makikita rin sa Maguindanao del Sur. And of course, meron din tayong Higaonon na makikita natin sa Lanao del Sur, which is sa Wao po. Okay. Then, meron tayong mga Sama. Itong Sama, meron po itong maraming category. Meron po tayong Sama de Laot, Bajau, Sama Bangingi. At makikita natin sa ating mga island provinces po. So yung mga Bajau pala ay sama din sila kasama din sila sa Sama. Yes po. Oo. So dapat may paglilinaw dito kasi merong I'm not sure, I'm not an expert, pero yung Sama at Yakan, as far as I know, ay parte siya ng 13 ethno-linguistic tribes ng Bangsamoro. So baka meron sigurong, I don't know, correct me if I'm wrong, if meron bang Moro IPs at non-Moro IPs, meron bang ganyan? Okay po. So maraming salamat sa paglilinaw, ma'am. So, meron po tayong tinatawag ng dalawang klase ng IP dito sa BARM. Meron po tayong non-Moro IP and meron tayong Moro IP. So, si Moro IP po, yan po yung ating mga Yakan and mga Sama po. Yes po. Pero si Sama at Yakan, sila naman ay, syempre, dapat alam nila na sila ay mga IP. Tinanggap ba nila yun? Apo, as description naman po ng Republic Act 8371 sa self-ascription and ascription of by others po. Yes po. Ay nag-ascribe po ang ating mga Yakan doon sa Basilan po. Ibig sabihin na ascription ay tinatanggap nila sa sarili nila. Yes po, tinatanggap sa sarili. Ina-identify nila ang sarili nila as indigenous people. Yes. And hindi lang basta-basta tinatanggap nila, kasi baka may pwedeng lahat magsabi na ako'y IP. So meron tayong tinatawag na ascription by others, which is nag-identify po yung mga tribal leaders. Yan po sa yes. Yun. So, ikaw sarili mo, and at the same time, yung mga leaders ninyo, sinasabi din na, oy, IP kami. So, hindi pwedeng, IP ako. Dapat meron din magsabi na IP siya. May magpapatunay. May magpapatunay. Yes po. Okay. At nakaangkla din sa ating batas. Yes po. Okay. Yun. Yung lambangian ba, under sa Tedoray na group yan? Yung mga lambangian? Yes, Tedoray Lambangian. Oo. Kasi lambangian, yung lambangian kasi ay I think IP din sila. Pero parang halo sila na may Manobo. Parang sub-tribe sila ng Tedoray, no? Parang ganun. So, dapat yun. Para may pinag-aaralan natin itong mga tribo-tribo natin. Yes po. Kasi I'm very close to the IP. Saka I've been working with them simula pa nung nagsisimula ako na mag-serve. At kaya kilala ko yung mga group. And dito Manobo, may mga sub-tribes din ito. Hindi lang siya Manobo. Yes po. Marami siyang sub-tribe ng ating mga Manobo. Yun. So, sige. Gaano po karami yung mga IPs natin in population and sa record po ni MSSD, gaano po karami yung IPs na sineserve po natin pagka 4Ps ang pinag-uusapan? Okay po. So, discuss na natin yung mga tribe na mga IP. So, ngayon, i-discuss naman po natin gaano karami ba yung mga kinikater natin sa 4Ps BARM. So, all in all, meron po tayong 25,375 na
IP dito sa ating Bangsamoro region. So sa Basilan, meron po tayong 4,838. Sa Lanao del Sur, meron po tayong 239. Sa Maguindanao del Sur, meron po tayong 3,691. Sa Maguindanao del Norte, meron naman po tayong 4,988. And sa Cotabato City, yung tinatawag natin mga itinerant IPs o yung mga nanggaling sa ibang lugar na pumunta sa Cotabato City. Meron po tayong 32. Majority po niyan is mga Tedoray po. Then meron po tayong sa SGA na kung saan makikita natin yung mga IP natin ng mga Manobo. Meron po tayong 67. And of course, sa ating island provinces sa Tawi-Tawi, meron po tayong 11,520. A total of 25,375 as of July 2025 yung data po na ito. Marami-rami pa yan. So, ibig sabihin itong mga 4-piece na to, na mga IPs, ay nag-undergo din ng mga requisites, no? Yes po. Opo. Yung mga conditionalities. Yes po. Okay. Ang mga Tausug ba hindi sila considered IP? Sa ngayon po, hindi na po kinikilala ang Tausug as IP. So hindi na sila IP. So Yes. ito lang yung talaga si Sama, no? Sama ang Sama and Yakan. Yes. Ang sa Island Province sa mga IP identified as IP. Okay. Siguro punta tayo doon sa historical, sa background kung paano nagsimula si 4-piece na i-cater yung mga indigenous peoples natin with of course yung kasi may mga nung nagsimula ang 4-piece hindi napabilang yung mga hindi na registered na mga indigenous peoples kaya gumawa si 4-piece ng paraan at binuhay o binuksan itong modified conditional cash transfer MCCT no Yes po. for the IP. Yes. So ikwento mo naman po paano nangyari yun sir, anong kinalabasan at ano na ngayon ang status ngayong taon. Okay po. Based po kasi sa standardized targeting system, marami pong na-found out na hindi nasali doon sa listahanan. So, noong 2014, nagsimula po si MCCT. So, nagkaroon po ng validation, identification ng ating mga tribal leaders sa tulong po ng ating mga case managers na nagbabalidate ang ating mga IP. So, nagkaroon po si modified conditional transfer is naging daan po para may pasok natin yung ating mga katutubo na hindi nasama sa listahanan. Yes po. Yun. Pero hanggang ngayon ba? Nandyan pa rin? Okay, yan po yung paglan. Kasi meron tayong tinatawag na RCCT and MCCT. Si RCCT, yan po yung talagang regular. Which is yung dalawa po na yan is under po sa 4-piece. So, ilinawin lang natin kasi marami rin tayo narinig nito. Si 4-piece at saka may I-piece, minsan tinatanong ng ating mga kababayan, saan ka na under sa 4-piece o sa I-piece? So, wala pong, there's no such thing po as our I-piece. Meron lang po tayo is 4-piece. Sa 4-piece na yun, meron pong dalawa. Meron pong MCCT or Modified Conditional Cash Transfers, which is nasimula nung 2014, ay meron tayong Regular Conditional Cash Transfer na nagsimula nung 2009. At ngayon po, since ang MCCT kasi parang daan lang, temporary system lang na ginawa ng national. So ngayon po, nag-start nung 2022 dito sa atin sa BARM, lahat po ng ating mga IP beneficiaries na sa MCCT is nalipat na po sa RCCT. So regular na. integrated na Yes po. yung mga hindi na registered dati at nilagay sa MCCT ngayon, nire-register na sila at nandoon na sila sa regular. Yes po. Pero wala naman pong kakaibahan doon sa mga tinatanggap, no? Binigyang focus lang. yung mga Binigyang focus IPs. lang. At saka, yung MCCT kasi dati ay dahil kailangan nilang maggumawa ng programa para mapasok itong kasi talagang sila naman indigent talaga at IP pa. So kailangan nilang mapasok. So kaya may NCCT kasi kasi ongoing na yung program ng regular. At ngayon, sabi ni Sir 2022 integrated na si Nag-start MCCT po yung doon integration. So doon na So, sila kailan sa nag-start yung regular. integration? Yes po. 2020 po nag-start yung integration and natapos yung integration this last July lang po. This year, 2025. okay. So, Yun. 100% integrated na po yung ating mga IP beneficiaries. Kasi yun man talaga, yes Ma'am MG, kasi yun man talaga yung plano ng ating programa na lahat ng mga IP natin is may migrate na siya sa regular program. Kaya from the community organizing going to case management. Yun talaga yung ano ng ating mga programa, yung ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, sa mga nakikinig sa atin ngayon na 4-piece member, erase na po ninyo Yes yung po. MCCT Wala na po yan. Kayo pong lahat ay nasa regular Pantawid Pamilya Pilipino Yes program. po. Siyang tunay, Sir Jeff. Siyang tunay. Yes po. And linawin lang. Kataray-taray na. Siyang tunay. Sige sir, yung paglilinaw mo. Linawin din natin
natin kasi kapag sa RCCT yung tawag natin sa mga worker natin is usually municipal link. Municipal link kapag sa munisipyo, city link kapag sa city. Then kapag sa MCCT, ang tawag natin sa ating mga worker is community facilitator. So wala na po yan. Ang bagong tawag po sa ating mga worker is case manager na po. Case managers na sila. So, ang bawat pamilya na member ng 4Ps ay kino-consider as case. No? Ibig sabihin, minomonitor kayo. Pag case kayo, minomonitor kayo ng inyong mga heads, no, ng mga MSSD workers na nagtatrabaho for you and with you. So, ibig sabihin, itong mga beneficiaries natin ay case managed. Yes. Okay. So, case kayo at minamanage kayo at kayo ay monitored dahil kayo po ay under a conditional cash transfer. Yes. Ibig sabihin, may mga condition po si 4Ps para magmanatili kayo sa programa. Yes po. So, kung ganyan, kung wala na yung MCCT, meron tayong Enhanced Support Services Intervention. Ano to? Nawala na rin ito? Ongoing pa ito? Yes, Ma'am MG. Actually, yung Enhanced Support Services Intervention po, yan po ang intervention para sa ating mga IP only, yung mga indigenous people. So, binuo na naman yung ASSI na yan, or Enhanced Support Services Intervention, para dagdag tulong sa ating mga katutubo. That's why, ang unang-una talaga na ang ASSI is kailangan natin ma-meet their basic needs through convergence of the programs and services and ensure that they are ready to comply with the condition of the program. Yun talaga ang ano ng ASSI. Then pangalawa, uplift the improve the well-being on each partner beneficiaries through intensive case management. Yes. Management. Kasi alam natin yung IP natin is misjudged, left behind in terms of intervention. That's why nabuo itong ASSI. Ensure the full observance of the program safeguard specific for IPs and homeless family. And of course, coordinate with the relevant agencies and concerned LGUs on the provision of their other needs-based and on assessment. So, yan talaga ang ano natin for the ASSI. So, in short po, Sir Jude, added service itong si ESI or itong Enhanced Support Service Intervention. Yes po. Ano po yung mga specific na mga programa, programa para sa kanila na wala doon sa mga regular na hindi naman IP? Okay For example, pag sinabi pong meet their basic needs, ano pong mga program under that? Paano po ba ninyo na-uplift and improve their well-being? At ano po ba yung ginagawa din po ninyo para po ma-observe yung safeguard, no? Ma-safeguard po yung kapakanan ng mga IPs, and paano rin po kayo nagko-coordinate with the relevant agencies doon sa programa? Ano mga specific programs po? Yes, Sir Jeff, magandang ano yan, no, na ano. Actually, ang ASSI is naka-focus on the livelihood projects, no? Dagdag. Aside sa cash grant na tinatanggap ng ating mga IP, ay may karagdagang livelihood projects para naman sa ating mga IP. Like yung eco-cultural livelihood projects, mayroon tayong trainings for the grantees of the Pantawid, and mayroon tayong mga scholarship grants, no, para sa ating mga IP. Okay. Ang pondo po na ginagamit para po ma-implement itong SCI ay nanggagaling sa national or yan po ay regional fund po? Yes, actually ito ay nanggagaling sa national program po natin. Oh, very good. So dagdag yun na pundo para matugunan at matuunan pansin yung mga IP natin. So ibig sabihin, aside sa regular 4Ps na binibigay sa kanila, may livelihood pa sila. May ESSI pa sila. Yes po. So sinabi ni national government, okay, meron na silang cash transfer na tinatanggap per family. Pero sabi ni national, parang kulang pa din. Parang kailangan natin iangat pa yung kabuhayan ng mga IP natin. So ito ginawa si Enhanced Support Service Intervention para una-una i-train for livelihood program. Kung may mga existing na livelihood projects na sila, i-enhance sila with the ESSI na fund. So ganun yung nangyari. Nararapat maganda itong program. So kumusta po ang implementation? How far
have you gone pagdating po sa implementation ng SC? Yes, Sir Jeff. Actually, ongoing po yung implementation natin sa SSI ngayon, no? So, sa basilan po natin ngayon is it was already obligated, no? Mayroon tayong 6 project proposals na approved. Then, mayroon tayong 68 beneficiaries na na-serve natin for the SSI, amounting 561,094, no? 1,000 yung ating nakalaan na pundo para sa ating mga beneficiaries. So, for Lanao del Sur naman, mayroon tayong 3 project proposals. Then, ang target na na-serve natin, na-serve na talaga natin is 185. And mayroon tayong 1,626,000 pesos. So, yun po ay obligated na rin. Then, for Maguindanao, mayroon tayong 10 na project proposals approved, then 453 na beneficiaries served, then mayroon tayong 4,967,723.94 no na bigay na natin sa ating mga beneficiaries through livelihood project. And of course, mayroon tayong sa Tawi-Tawi, mayroon tayong 8 na proposals approved, din 353 na beneficiaries, then 3,752,800. So, sorry. May sinali na rin tayo sa Sulu kasi ito ay 2024 na project. So, mayroon tayong 3 projects doon sa Sulu na approved, then 71 beneficiaries na na-serve na 624,576,000 po yung nabigay natin ng pundo para sa kanila. So, ibig sabihin pala, MJ, si SSI ay project-based. Grupo ang nagbe-benefit niyan, sir. Hindi po individual ang pagbibigay ng cash na assistance. Yes, so, grupo. Ibig sabihin, ano pong process niyan? Nagsasubmit sila ng proposal, project proposal, and then you assess it, and then inaalam kung magkano pondong ginagamit at ibinibigay yung training na kailangan nila. Ganun Yes po ba yun? Sir. Yes po. Yun, i-group sila, then iti-train. So, yun na nga, kailangan natin na ma-approve yung kanilang project proposals na ginawa, no? Through case managers, kasi para titingnan natin kung talagang angkop ba talaga yung proposals nila doon sa pangkabuhayan sa bawat indigenous cultural communities. Ano yung mga sample ng mga projects na na-approve, sir? Ang dami-dami na kasi. You have 11.5 million pesos na na-release. Ano-ano po yung mga projects na yun? At kumusta po yung implementation nila sa project? Actually, sir, napakaganda yung ating mga projects na nabigay sa atin, lalo na sa Island Province. So, we have in Sulu, meron tayong seaweeds farming doon. No? Yun. So yun pala ay supported by the ESSI project, yung seaweed farming. At saka meron tayong sari-sari store, lalo na sa municipality of Holo, na nabigay na rin natin. And ang napaka-unique talaga yung sa Basilan kasi meron silang tinatawag na tenon weaving. So ngayon existing itong damit na ginamit ko ngayon, it is made by the tenon weaving of the IP beneficiaries of Basilan. Magkano po yung ganyan, sir? Ganda ng ganyan. Parang gusto natin yan. Yes. Sige nga, gusto ko talaga i-flex ito kasi nga sinuot ko ngayon dahil gusto ko sa buong mundo na itong projects ng ating mga SSI o ang mga IP doon sa Basilan is talagang existing sa ngayon. Oo. So, hindi lang pala si Inol ang meron tayo sa BARM. Meron pala tayo pang sa Basilan. Ito po yung ang ganda po talaga ng tela pala. Yes po. Hand-woven. Yes po, sir. Actually, yan ang tinatarget namin lalo na sa natin ngayong MTIT na sana matuunan ng pansin itong projects ng ating mga IP sa Pangalan yan, sir, Tenon? Tenon weaving. Magkano po ang ganyan sa Actually, ito ay 500 per meter. 500 pesos? Oy, 500 per Ganun meter. na kamura yung ganun nila? Yes po, sir. 500 pesos per meter? Per meter. Well, that's a lot cheaper than the Inol. Yes po. Pero maganda rin yung So, kasi para rin siyang tinalak doon sa South Cotabato. Kaya gusto talaga namin itong projects na talagang mas lalong kasi ito is malaking tulong talaga ito para sa ating mga IP lalo na sa Basilan. Tinutulungan po ba ni MSSD na or other agency or nililink nila sa iba pang ministry para po naman magkaroon sila ng target market because it's really hard to sell. Madaling gumawa pero ang pinaka
talaga, Market. pinaka-challenge talaga kung saan mo ibebenta Yes. yung mga produkto mo. Nagma-market match po ba kayo or tinutulungan niyo po ba sila na para makahanap ng mga bibili ng mga produkto? Yes, actually ito yung tinitingnan namin ng pansin ngayon, no? Lalo na sa pagbuo ng Bangsamoro Advisory Council na sana ipe-present namin itong mga problema. Actually problema talaga ito kasi gumagawa sila pero wala tayong mga market. Na So this overproduction, time, ang ending niyan, mura yung produkto kasi wala namang bumibili. Correct. Oo. actually this time ma'am, ang ating mga tela, itong mga tenon weaving is naka-display po sa kanilang mga display center, lalo na sa Basilan, yung ano natin sa tourism. So hindi talaga siya sapat, no? Kasi araw-araw gumagawa yung ating mga IP ng tenon. So minsan dinadala nila sa Zamboanga del Sur para doon sa Zamboanga City para doon nila i-market itong ating mga tenon. I-feature natin yan next time. Oo, ang ganda. I-gather natin lahat ng ating mga IP associations, ay parang group, no? Grupo. Tapos ano yung product I-present nila? natin yung I-present product. natin. Oh, pwede yun. Yes. Yun. We will have a special episode for them. Tutulong tayo sa MSSD. Sige, Tutulong so aside tayo. from Basilan, Sir Jeff and Ma'am MJ, mayroon tayong beads making doon sa Lanao del Sur. Yes. Yun. Actually, Yun. existing pa rin ngayon. Ang ating mga beneficiaries during may mga conference sila, so they were displayed their products, lalo yung earrings, yung kanilang mga necklace, yung ginagawa nila, yung beads, no? Yeah. Ipakita saan natin ito siya? yung mga bids. Sa municipality of Wao, Lanao del Sur. Lanao Yes, naman ma'am. ito. May photo tayo dyan na may Pero beads. yung kanilang beads ay isa yan sa mga made of plastics ba yun? Yung kanilang beads? actually, sir, oo. I think so, yes. Oo. Di ba yung ginagawa nilang earrings, ginagawang bracelet, necklace, yan. Oo, yan. Yung ginagawa Yun. from the municipality of Wao po yan. Ating mga beneficiary. I-feature natin yan sa susunod. Oo, Ang ganda rin yung mga suot nila, oh. ang ganda ng... Yan ay po ang Mga Sana may mga, higaunon. may mga Higaunon, picture yes. tayo, higaunon. May mga picture sana tayo sunod, no? At yung mga talagang products nila, feature natin. And ipa-explain natin sa kanila kung ano yun. Yes. Of course, ma'am, ito pa ang pinakamaganda yung sa atin sa province of Tawi-Tawi. Mayroon tayong provision of motor engine and boat for fishing boat. For fishing Yes. naman. So, at saka meron tayong seaweed farming din doon sa province of Tawi-Tawi. So, ngayon ang project na yun is existing talaga para sa ating mga IP beneficiaries through the Enhanced Support Services intervention na projects natin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yun. Meron bang available online kung saan pwede ma-check yung mga products? Because you can just open a Facebook page and then ilagay lahat yung mga products nila so that we can also promote that sa online sa mga netizens para mas mabilis yung access kasi yung talaga ang pinaka first step to build a market for these products. Actually, sir, pinag-usapan namin with the information namin, yung IO namin sa ngayon. Pero this time, ang ginagawa po natin is kami po mismo from the MSSD is gina-market namin through online. Kami, gina-share na lang namin kung sinong gusto mag-order ng tenon weaving, mga ganito. So, at saka beads, making, at saka yung during the mga activity ng Bangsamoro, lalo na yung Bangsamoro Day natin, is kinukuha namin yung product para display po sa ating sa compound. So isa yun sa mga ginagawa namin. Ang first step talaga is make a page and then have someone to administer it para tumanggap ng mga orders at mag-update ng mga araw-araw na mga photos. So sa National Month of IPs, mag-feature kayo ng mga products nila. Yes. Actually, Perfect. Actually, ma'am, itong Si MJ mahilig sa mga ganyan. magkakaroon Ako po kami din. ng Indigenous Peoples Month this coming October 27 po sa Special Geographic Area, which is sa meron po kami doon SGA. mga IP exhibit kung saan i-display po ng ating mga IP beneficiaries yung kanilang mga products para in case may gusto bumili, at least makabili po ng kanilang Puntahan mga natin produkto. yan, malapit ng SGA. Inshallah. Pero Sige. yun i-consider natin yung Sir Jude and Sir Ans, Yes. i-consider natin yung pagbukas ng page kasi yun pinaka mabilis na paraan. Yes. Sana Para matulungan kami dyan, para Sir maka-access. Jeff. Madali lang yan kahit kayo pwede nyo Yes, i-open actually, yung sir, page. ginagawa- Kasi nandyan yung mga photos ninyo, ilagay nyo lang yan tapos have someone to administer it para may tumanggap ng mga messages. Yes. Sayang Mabilis nga, lang yan. mayroong product ako doon sa bahay, hindi ko lang nadala sa Oo, ngayon. sana dinala mo, Yes, binili oo. na namin Para agad. makita din iba ganyan Oo. na Yes po. Oo. But Kasi- actually, ginagawa rin po yan, sir, ng ating
ating mga beneficiaries. In fact, yung nabisita natin last po, nung May sa Basilan, yung ating IP doon na babae po, yung si ma'am po, siya na po yung nagpo-post ng kanyang, very empowered na po yung ating mga IPs beneficiaries kasi may mga Facebook na po sila at sila mismo yung nagmamarket ng kanilang sariling produkto. Pero maganda yung suggestion ni Sir Jeff na kailangan natin magkaroon ng page. Kailangan tulungan kasi mas malaki na organization, mas malaki na grupo sa MSSD at mas maraming followers, so mabilis lang talaga. So pwede na natin siya ilagay sa page natin sa MSSD para 'di ba para makita natin yun. All you have to do is share the photos and then the story behind the photos and then kung magkano at saan pwedeng umorder. Yun lang naman talaga kailangan doon. Yun, sa pagbabalik natin 8:38 na pala. Ang dami nating check 8:38 sa pagbabalik natin. Alamin pa natin kung ano-ano pa yung mga programa ni MSSD para sa mga IPs and ano yung ways forward, paano mga plano pa ng MSSD para sa mga indigenous people's community sa Bangsamoro region. Diyan lamang po kayo. MSSD o Bar lalaki, at your tayo service. ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow-free Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BORG. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. 8:40, nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Mag-update po muna tayo. MSSD Updates. Rumisponde po ang MSSD sa mga nasunugan dyan po sa Barangay Poblacion 1, Cotabato City. Ma-report para sa atin si Aljabar Musa. Jab? MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga Kabangsamoro. Agad na rumisponde ang MSSD sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Purok Datukaka, Barangay Poblacion 1, Cotabato City nitong August 6, 2025. Base sa inisyal na datos, 24 na pamilya o katumbas na 60 individual ang naapektuhan ng insidente at kasalukuyang nanunuluyan sa fish landing sa Poblacion 1. Sa kabuuan, 11 bahay ang naiulat na partially damaged habang 6 naman ang totally damaged. Bilang bahagi ng kanilang mabilis na aksyon, nagsagawa ang MSSD ng spot mapping, emergency shelter assessment at internally displaced persons profiling, assessment and response tracking upang matukoy ang agaran at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Matapos ang rapid assessment, agad na mahagi ang MSSD ng mga non-food items tulad ng water kits, hygiene kits at dignity kits. Nagbigay rin ang ahensya ng temporary shelter para sa mga nasunugan habang patuloy ang rehabilitasyon ng kanilang mga tahanan. Nagpaabot naman ng mensahe ng pasasalamat ang punong barangay at ilang residenteng nasunugan. Una-una nagpapasalamat ako sa leadership ng BARM. Ganun din sa office ng MSSD na binigyan ng pagkakataon at binibigyan tayo ng na datos, 24 na pamilya o Poblacion 1 yung mga biktima ng nasunugan. Talagang naramdaman namin ang inyong tulong at sana naman po ay ganun din yung ibang mga line agencies na kinakailangan tumulong, hindi lamang po dito sa aming barangay, ganun din sa kung saan man may mga nangangailangan. So maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa MSSD
MSSD dahil po agad-agad po ang aksyon na ibinigay sa aming tulong. Emergency shelter assistance, malaking tulong po yun para maging mapaayos namin ang aming tahanan. Nagpapasalamat po ako sa tulong na binigay po ng MSSD sa akin. Appreciate ko po masyado kasi po talaga pong naano po yung bahay ko po. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Thank you, Aljabar Musa. Mula naman sa Sulu, nagsagawa ng field research ang MSSD para sa inklusibo at gender-sensitive na mga programa at pulisiya para sa mga kababaihan. Ulat mula kay Rosana Sapayani. Rosana? MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Nagsagawa ng data gathering ang MSSD para sa research nitong Bangsamoro Women's Studies for Institutional and Legislative Reforms and Advocacies o BASIRA sa mga sektor ng kababaihan dito sa Island Municipality ng Bangingi sa Sulu nitong July 16, 2025. Layunin ng isinagawang field activity na makapanayam at makonsulta ang iba't ibang sektor ng kababaihang sama upang matukoy ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at hamon sa komunidad. Ang BASIRA ay isang pioneering research initiative ng MSSD na naglalayong mangalap ng lokal at makabuluhang datos upang gabayan ang pagbuo ng inklusibo at gender-sensitive na mga programa at pulisiya sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng BASIRA, isinusulong ng MSSD ang mas matibay na representasyon ng kababaihang sama sa mga usapin ng edukasyon, kabuhayan at political participation. Kabilang sa mga lumahok sa data gathering sessions ay mga solo parent, senior citizens, kabataan, persons with disabilities, vendors, magsasaka, mangingisda, parent leaders at community leaders mula sa mga barangay ng Luok, Tungkil at Tabialan. Sa parehong araw, nagsagawa rin ng courtesy meeting ang mga opisyal ng MSSD kasama ang lokal na pamahalaan ng Bangingi upang iparating ang patuloy na suporta ng ahensya sa mga vulnerableng sektor sa bayan at buong lalawigan. Pinangunahan ang aktibidad nina MSSD Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, Chief of Staff Attorney Lizal Mones, at Sulu Provincial Social Welfare Officer Hadja Imelda Kangiluhan. Kasama rin sa delegasyon ang mga personnel mula sa Women's Welfare Program, Planning and Development Division, Information and Communications Division, at Municipal at Provincial Field Offices. At yan ang ating update mula dito sa Bangingi, Sulu. Sa ngalan ng Sulu Provincial Communications Team, ako po si Rosana Sapayani ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Rosana Sapayani. MSSD Updates. Yung mga negosyo po naman ng SLP associations ay sabay-sabay na binuksan sa Dato Abdullah Sangki at Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. May report para sa atin si Johan Fariz Sapalon. Jo? MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Sa patuloy na pagsusumikap ng Ministry of Social Services and Development na maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat bangsamoro, isang magkasabay na pagbubukas ng negosyo ng mga Sustainable Livelihood Program Associations ang naganap sa bayan ng Dato Abdullah Sangki at Sultan Mastura nitong July 31, 2025. Sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, dalawang asosasyon mula sa SLP ang formal na nagbukas ng kanilang negosyo. Ito ay ang Farm Group Supplier Organization na naglunsad ng isang agri-vet supply store at ang Talisawa SLPA na nagsimula ng kanilang rice retailing business. Nagsagawa sila ng ribbon cutting ceremony bilang formal na hudyat ng pagsisimula ng kanilang operasyon. Ang agri-vet supply store ng Farm Group Supplier Organization ay may mga kumpletong mga kagamitan tulad ng iba't ibang uri ng binhi, pataba o fertilizers, gamot para sa hayop, farming tools,
feeds at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga lokal na pagsasaka at mangingisda. Layunin nitong maibsan ng hirap ng mga benepisyaryo sa paghahanap ng abot-kayang agrikultural na kagamitan at produktong pangkabuhayan sa kanilang lugar. Samantala, sa bayan naman ng Sultan Mastura, 4 na asosasyon ang sabay-sabay ding naglunsad ng kanilang mga negosyo. 3 sa kanila ay nakatutok sa rice retailing business habang ang isa ay pumasok sa hog raising business. Ang mga proyektong ito ay inaasahang makakatulong hindi lamang sa mga miyembro ng asosasyon, hindi pati na rin sa lokal na ekonomiya ng kanilang komunidad. Ipinahayag ng SLP Regional Project Management Office na hindi nagtatapos ang programa sa pagbibigay ng capital seed fund lamang. Patuloy itong imomonitor at bibisitahin ng Monitoring Project Development Officer upang matiyak na lumalago ang kanilang negosyo. Sa mga pagkakataong mangangailangan pa sila ng karagdagang suporta, sila ay ire-refer sa iba pang mga ahensya sa tulong ng Provincial Partnership Officer na maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isang tuloy-tuloy na programa na may hangaring maitaas ang antas ng kabuhayan ng mga bangsamoro. Sa mga sumusunod na yugto ng programa, kapag napatunayang matagumpay ang kanilang pagtatakbo ng kanilang negosyo, maaari silang makatanggap ng karagdagang incentives at suportang teknikal upang lalo na silang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sa tulong ng pagkakaisa, disiplina at masusing suporta mula sa pamahalaan at komunidad, layunin ng SLP-MSSD na walang bangsamoro ang may iwan sa pagpunlad. Ako po si Johan Paris o Sapalon ng Sustainable Livelihood Program Communications Team ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Thank you, Johan Faris Sapalon. Alright, 8:49 ng umaga and bago natin balikan yung mga bisita, MJ, mabilis na shoutout tayo sa ating mga viewers this morning. Maayong buntag and thank you for watching us. Julie Damang Yamal. Oh, yan. And of course, hello po sa inyo, MP and Minister Raisa Jajuri. Naka-monitor sa atin si Minister. And Kibs Abdullah, magandang morning. Ganun din kay Miriam Edsa. And of course, kay Naida Satar. Yan, sabi niya watching from Bacolod, Calawi, Lano del Sur. Oo. And Kids Abdullah. Sabi niya sa Bangsamoro IP Act, hindi nakasama yung yakan. Oh, sabi niya sa Basilan. Okay. Assalamualaikum po sa inyo. Mona Lisa Bangon and Anida Basamala, magandang morning. Jamal Makapudi Ali, yan, magandang morning sa inyo. Nag-message si Minister. Good morning din, MJ and Jeff, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood, pati po sa lahat ng mga katutubo, lalo na sa loob ng Bangsamoro. Yan. Sige, sino pa to? Jehan Alawi. Assalamualaikum sa iyo. And, Zia Giamalon. Abdi. Yan, Japar Tabo. Maki Makalimpaw. I'm watching right now. Good morning sa inyo. Oo. And Alam Arham. Magandang morning sa iyo and magandang morning din kay Gina Stanahu. Good morning, Ma'am Faida, watching from Basilan. Hello, Ma'am Faida. Yan, kahit saan si Ma'am Faida nanonood sa atin. Magandang morning sa iyo. Thank you so much. And yung ating kaibigan dyan sa New Panay. Yes, si of Joel. course. Hello, Sir Joel. Mayad nga aga sa inyo sa New Panay, Pigkawayan. Sa mga Ilonggo, magkape na kamo. Okay. Balikan natin si Sir Jude and si Sir Ann sa doon sa iba't iba pang mga programa, no, aside from na nabanggitan natin kanina. Ano pa po ba yung mga additional programs? At tanungin ko lang siguro, iba po ba, kasi kanina may report about SLP and livelihood dito, Sustainable Livelihood Program. Iba po ba yung SC sa SLP, Sir Jude and Sir Ann? Yes po, sir. Talagang ano kasi yung SLP is sa lahat yun, no? Regardless of IP or actually nakafocus ang SLP is doon may mga target beneficiaries naman at saka iilan sa mga pantawid beneficiaries natin. Pero yung itong SSI is nakakonsentrate talaga siya sa mga indigenous people. IP lang talaga. Yes po. So it's making sure that the IP will have its share of the pie. Ibig sabihin, talagang merong inilaan para sa mga IP para masigurado talaga yung mas umangat yung kanilang kabuhayan. Ang tanong ko, maraming challenges actually, no, sa ating mga IP communities, no?
no? Access to education, yung health natin, yung sanitation, walang mga transportation to Market Road, no? May problema din sa birth certificates at iba pang mga documents. Anong ginagawa natin? Anong ginagawa ng 4Ps para i-empower yung ating mga IP communities? Matugunan yung mga challenges at maka-move forward tayo. Yes. Actually, no, maganda ito na ito yung talaga yung mga challenges na hinaharap ng ating mga katatubo, lalo na sa laylayan o sa GIDA areas. So, itong access of education, kasi although nandyan na yung yung ating mga assistance from the na sa Pantawid, na mayroon tayong for education, pero pagdating naman sa college, yung sa tertiary level. So, kailangan talaga hindi na matugunan natin. Yes. So, lalo na yung mga IP natin na sa GIDA areas. So, in terms naman sa transportation, of course, namin ito ngayon challenge kasi although sabihin natin mayroon tayong mga ginagawang projects doon sa area na yun, pero yung pagtransport na naman kanilang mga produkto mula sa kanilang ICC or Indigenous Cultural Communities going to mga market. So that's why isa yun sa mga challenges na hinarap. In terms of health and sanitation naman, mayroon tayong mga challenge din naman dito, lalo na sa mga areas, sabi ko nga sa GIDA, na talagang walang mga wash facilities. Yes. So isa yun, at saka yung nila sa mga health centers na hindi talaga maabot, lalo na sa GIDA area. Then of course ito din yung hinaharap namin ngayon, although sabihin natin mayroon tayong ginagawa ngayon na pre-birth registration para sa mga beneficiaries natin, pero may ilan-ilan pa rin na hindi maabot natin. Yes po. Abutin, lalo na sa island provinces. So isa sa mga namin, mayroon naman tayong mga projects ngayon na pre-birth registration na ginagawa ng ating departamento. Ngunit kailangan pa talaga natin tuunan ng pansin itong mga challenges na ito kasi ito ay lumalabas pa rin sa aming mga during the assessment. So ano ginagawa, Sir Jude? Ano ginagawa niyo on your part para po naman matugunan yung mga challenges? Halimbawa, access to education hanggang senior high school lang, tapos hindi naman makatawid, pantawid tayo. Pero walang tawid. hindi tumawid sa college kasi kulang na yung resources para makapag-aral. Ano pong ginagawa natin po, dagdag ko lang din po doon sa kasagutan ni Sir Jude. So ito po sa mga identified problems po natin, mayroon po tayong ginagawang quarterly meeting with our partners. Kasi syempre hindi po natin kaya si 4Ps lang tugunan lahat ng paghihirap ng ating mga IP beneficiaries. Meron po tayong tinatawag na advisory council or municipal or city advisory council na ginagawa natin every 3 months. So doon po natin pinipresent yung lahat ng ating mga problema nang sa ganun matulungan tayo ng ating mga partners. Halimbawa, sino-sino mga partners na ito? Okay. Good question, ma'am. So sino-sino ang ating mga partners? Andyan po si MBHTE, andyan po si MOH, and of course, meron pa maraming iba. Ang pinaka-importante ang ating local government unit. Yes po. Sa LGU. Yes po. Kasi tama, hindi ito kaya lahat ng MSSD, hindi din kaya ng 4Ps ito lahat. May mga halimbawa doon sa balik ako sa access to education, may mga scholarship ba na itinulay na bridge ni 4Ps o papunta sa MBHTE na yung focus talaga ay mga IP, binibigyan ng priority yung mga IP for when it comes to scholarship. Okay, kasi si 4Ps po kasi ang sinusuportahan natin is hanggang high school lang po. So ngayon when it comes to college po, diyan po nagkakaroon ng referral ang ating mga case managers. So regardless kung ano po yan sila, is nire-refer niya halimbawa sa ating MSSD. Meron po tayong ABACA program. So pwede po silang mag-avail diyan. Yes po. At saka sir, actually mayroon tayong tinatawag before is tinatawag na ESGPPE yung ASGPPE. Hindi ko masyado yung yung program poverty alleviation, no? So mayroon tayo noon. Pero kasi nawala din yun na project kasi sa ngayon is under ng CHED na program, lalo na sa mga tertiary level. Naalala ko yan kasi may mga clients tayo sa South UP dati na naka-avail ng program na yan. Nagkaroon sila ng scholarship. Expanded. Oo, nagkaroon sila ng scholarship and yung talagang ina-accommodate ay talagang IPs. Yes. Tinatanong talaga. Actually, marami tayong nag-graduate from the South UP municipality na
avail ng SSD. Tama yung sinabi program. ni Sir Ans. Sabi ni Sir Maki Makalimpaw, MSSD ay merong ABACA program for those who graduated from 4Ps. Mas maganda yun. At least makatawid. Kasi hindi naman pwedeng pantawid tapos hindi tumawid. No? Talagang itatawid natin yan. Oh. So, doon pa, sa health and sanitation, ano pong ginagawa para po naman ma-bridge yung gap? No? Kasi may gap tayo doon pagdating sa ganyan. So, anong ginagawa po natin? Okay po. So, tayo sa ang mga case manager natin kasi every month is meron silang tinatawag na family development sessions. So, sa convergent effort po yan. Kapag nagpa-family development session, usually sinasama natin si healthcare worker, yung ating mga midwife, nurse, nang sa ganun kung ano man yung mga problemang kalusugan ng ating mga beneficiary is matugunan po. Madaming topics ito, diba? Yes, yes. Yun. Tapos, meron din silang mga gulayan. Yes, para masigurado lang na yung nutrisyon ng mga kabataan na under 4Ps ay masustain, no? May gulayan sila. I think itong gulayan sa barangay parang innate ito for IPs kasi ang mga IPs naman ay lang talagang nagtatanim naman hindi talaga lahat sila. Ng mga IPs. Ay, hindi ba? Hindi. Okay. Alam ni Sir Julian dahil hindi lahat nagtatanim, di ba? So dapat talaga ituro talaga sa kanila. Talaga natin ito na magtanim. Some of the IPs ay pupunta sa isang lugar kung saan meron ng pagkukunan. Pag wala na, lilipat sa ibang lugar. Hindi sila sustainable, hindi sila nagpo-produce ng kanila. Pero ang kailangan talaga natin ngayon i-strengthen talaga. Yes, i-strengthen sila kasi sanay sila na palipat-lipat. Lalo na doon sa mga island province, pag wala dito, lipat lang tayo kung saan. Kaya nga nakakaabot na sila minsan sa mga urban areas. Kasi dahil sa utak ko kasi Tedoray yung mga Tedoray natin ang lawak ng mga marami mga Tedoray nagtatanim pero mais hindi po yun kinakain ng tao. Kinakain crops nila, hindi sila talaga nagpo-produce din ng pagkain nila. Wala bang bigas dyan sa UP? Mais ang kanilang main product. Pero may rice field sa UP, diba? May rice fields pero hindi IP ang nagtatanim dyan. Mga settler communities ang nagtatanim, so hindi IP ang nagtatanim. Pero again, importante itong gulayan, no? Kasi we're talking about nutrition. We're talking about katawan natin. Kaya doon sa mga IP communities, malawak po yung mga lupain ninyo. You just have to request yung mga punla o mga buto para kung makapagtanim kayo ng mga gulay. At pwede silang itawid din natin sa Mafar. Yes. Kasi si Mafar naman may project po tayo dyan, yung tinatawag na Pag-ibig Provision. Narinig niya. Family Development Session. Meron din tayo financial literacy training. Yes. Importante yun. Bakit tayo nag-financial literacy training? Yes po, kasi so usually kasi yung mga ating mga katutubo hindi marunong mag-budget. So dito sa financial literacy training, tinutulungan natin sila paano mag-budget, paano mag-save, paano gamitin ng maayos yung kanilang pera na natatanggap. Gusto ko rin ito. Lalo na kung medyo malaki-laki yung natatanggap nila. Kasi hindi naman sila ganoon kasanay na humawak ng malalaking halaga ng pera. So kapag ka nagnegosyo sila tapos malaki yung kita, hindi baka mapunta sa iba o maling priority yung mapuntahan ng pera nila. Kailangan ng budgeting. How to properly budget. Ayan. Sige. Isa din yung skills enhancement training kasi 'di ba mayroon tayong mga projects in terms of yung mga beads making, yung talagang i-enhance pa talaga natin yung mga skills training, no? And of course the ESSI training kung ano yung mga projects na kailangan before natin ibibigay yung support services na yun, kailangan natin i-undergo ng training yung ating mga IP. Ayan. Yes. Yun. Sige, ano na lang tayo moving forward. Ano pa yung mga nakaplano hanggang sa pagtatapos ng taong ito, Sir and Sir Ans and Sir Jude? Lalo na sa ating National Month IPs. Correct. Okay po. So Sir Jude. Okay, so nabanggit nga natin kanina isa sa mga ways forward po natin is magkakaroon po tayo ng National Indigenous Peoples Month ngayong October 27, 2025 sa ating Special Geographic Area. Actually, first time po makadalo kasi ang target beneficiary po natin dito mga IP from Cotabato and SGA. So first time po na maka-attend ng IP Month Celebration since bago lang din po sila sa BARM. So inaasahan po namin yung ating mga participant na makadalo. Meron na ba tayong venue nito? Yes po,
Yung target venue po natin is sa Kabakan, sa North Cotabato po, sa 8th Avenue, inshallah. Ito po, ito ay in cooperation with ano pong mga ministries. Okay, actually, wala pa kaming pero nagpaplano kami syempre kasi meron tayo doon discussion about 8371 at sa yung BIPA, yung bagong BIPA sa ating farm. So, i-invite po natin ang MIPA, of course, ang LGU at iyo pa mga partner agencies, inshallah. But this is lead by 4Ps and of course MSSD. Yes. Of course. Okay. 9:02. Yes, 9:02 Ang bilis na. Ang dami-dami sinasabi. Final messages po ninyo, Sir Ants and Sir Jude. Okay, so maraming salamat po sa lahat, no, sa nakikinig. Then for the celebration of the National Indigenous Day and National Indigenous People's celebration, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat and sana sabay natin pagtuunan ng pansin para maiangat natin yung kabuhayan ng ating mga indigenous peoples, lalo na sa indigenous cultural communities. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, Sir Ans. Okay po, sa ating mga IP beneficiaries, sabay-sabay po nating sugpuin ang kahirapan tungo sa mapayapa, masagana at mayamang Bangsamoro. Alright. 9:03 in the morning, may humabol sa atin. Jen Aguinaldo, thank you for watching. Hello po. Ayan, thank you so much. Nagtapos na, sobra isang oras tayo kasamang Jeff. Pasalamat muna tayo kay Yes, Sir Jude. of course. Thank you, Sir Judy Roquero. Siya po yung Project Development Officer 3 ng 4Ps BARM. And of course, Sir Ansori Tumindig, IP focal person po yan ng 4Ps BARM. Ayan, thank you Fahad Sala Iskak. Assalamualaikum. Thank you so much. So, Haila Sulaiman, maraming salamat. At Ayan. syempre, good morning din sa Information Officer ng 4Ps. Of course. Batiin mo yan, Hindi na magre-report sa atin itago natin yan. sa pangalang Muhammad Faris Usman. Thank you so much for the support. Thank you so much, Faris, for the support palagi. Yes. 9:04 in the morning, nagtapos na po ang isang oras nating programa. Sa mga karagdagang tanong at paglilinaw, i-flash po ulit natin yung ating hotline number 0919-480-4265. Uli, 0919-480-4265. Gusto ko lang mag-iwan ng ating mga katutubo ay matagal nang nanindigan. No? Manay Jude, no? Matagal nang nanindigan, sila ang dugong dumadaloy mula sa ating mga ninuno. Kaya, sabi pa, nararapat lamang na sila ay igalang at bigyang pugay. Maraming salamat. Ito po si MJ Alferez. Mabuhay ka, Bangsamoro. Maraming salamat din sa mga tumulong sa atin para maging successful yung program. Especially sa bunghanay po ng Information Communications Division Team. Ganun din po kay Carl Daniel, ang IT specialist ng NDBC Cotabato, at ating mga partner technicians ngayong morning with Jeff Lungakit nandito sa studio, at kay Romy Casilagan na nasa transmitter. Ako po si Jeff Mendez. Thank you. Have a safe weekend and I hope na enjoy nyo po yung program at marami po kayo natutunan. Kung hindi po ninyo na panood ng buo, pwede nyo pong balikan yan pagkatapos po nito dahil nasa-save naman po ito para po naman mapakinggan ninyo ng buo yung ating pinag-usapan ngayong umagang ito. Muli, next Saturday po magkakarinigan ulit tayo dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.